Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, talakayin natin kung ano ba ang meron dito sa BYD Tang DMI. Handa na ba kayo? Tara na! So nakikita nyo dito sa mga katandem sa likod ko, may dalawang Tang DMI na colors. So ito yung 2 out of 3 colors. Nasa kanan ko yung flagship color na Moonstone Gray and silver naman yung nasa kaliwa. So tingnan natin kung anong pinagkaiba nila. So mapapansin yung key differences ng Moonstone Gray out of the other 2 colors ng BYD, which is white at silver, is yung kanyang BYD badge is blacked out or naka-dechrome. Then medyo flat gray or silver yung kanyang design sa grills. Ample amount of airflow ang makukuha natin dyan, both sa upper and the lower grills. Then ang kagandahan nito mga katandem, yung kanyang headlight, 3 projector per side. So that's a total of 6 projectors no, sa napakaliwanag sa gabi. Then ang isang napansin ko rin dito mga katandem is yung kanyang signal light sequential sa harap yan at saka sa likod. Dito naman tayo sa side mga katandem. So magsimula tayo sa gulong. Ang gulong ito ay 235/50 R20 na naka-touring tires. Tapos dito naman sa may bandang side mirrors, meron din siyang signal and then meron din siyang camera for 360. Then ang napansin ko rito key differences dun sa other 2 colors is yung kanyang trimmings dito ay piano black kasi doon sa dalawang color it's chrome and yung sa silver. Then meron na rin siyang roof rails for light camping pagka gusto niyo maglagay ng mga roof rack at saka mga awning tent, pwede siya kasi load bearing ito. Then yung kanyang handle, simpleng-simple, may buttons dyan to unlock and lock. And lastly, yung kanyang charging port. Dito naman tayo sa likod mga katandem. So ang nakita kong difference from Tang EV and Tang DMI is yung kanyang taillight ng Tang DMI is diretso rin naman, nakatulad sa Tang EV. Pero kagandahan, meron siyang design na ganito, yung parang kaliskis na ganyan. Napaka-elegante, tsaka kita-kita talaga sa gabi. Tapos ang kagandahan dito, pag nagpreno ka sa gabi, napakahaba ng kanyang third brake lamp. And syempre, hindi makakalimutan or hindi mawawala ang shark fin antenna. At saka clean look mga katandem yung likod mo, no? Nakita mo ba yung rear wiper? Andun no, sa taas, nakatago. Tapos meron din siyang parking sensor sa likod at saka meron din siyang camera for 360. And higit sa lahat, tadan! Diba? Power tailgate din, diba? Siyempre, hindi makakalimutan ng BYD na maglagay ng 12 volt na kaya mag-power ng gadgets up to 180 watts, oh. Tapos, makukumpleto ba ang sound system mo pag walang subwoofer? Siyempre, naglagay din sila ng subwoofer na gawa rin ng Dyna Audio. So ito nga pala mga katandem yung makukuha mong space pagka binaba mo lahat ng upuan at sandalan. Diba? Ang luwag. Then mga katandem, try naman natin iangat yung sandalan ng second row, no? Grabe mga katandem. So, grabe kaluwag mga katandem, oh. Kasyang-kasya ako. So ayan mga katandem, meron din tayong speaker dyan na para sa third row at cup holder. So magkabila yan. And syempre, for safety ng ating mga chikiting, naglagay din sila ng ISOFIX dyan na pwede kang maglagay ng car seats. 3 yan mga katandem. Dito naman tayo sa loob mga katandem. Ang unang-una napansin ko dito dahil tayo ay sound enthusiast. Ang napansin ko rito yung kanya audio system na 12 speaker is Dyna Audio. Nakita nyo rito may tweeter siya, tapos meron siyang mid-bass sa harap. Then sa likod din, meron din siyang tweeter and mid-bass made by Dyna Audio. And syempre, yung nasa third row, hindi kinalimutan, meron din sila speaker sa likod. Ang kagandahan dito mga katandem, meron siyang 15.6 inch na infotainment system and 12 inch naman yung laki ng kanyang instrument panel. Which is kitang-kita kahit trick yung araw, kitang-kita ko yung mga info, wala siyang glare and everything, pati sa infotainment system. Ito, leather siya, soft leather, na may stitches dito. Piano black naman sa may bandang harapan ng dash na may aircon vents magkabila, no? And may aircon vents tayo sa gitna na sa lower part. Then may brake siya mga katandem. Gustong-gusto ko yung touch na to kasi napakayayaman yung itsura niya kasi brushed aluminum or brushed silver aluminum yung itsura niya. Then yung kanyang lower part, which is kakulay din ng ating seats, yung parang beige na color na soft leather din. Magdako naman tayo sa controls sa manibela, no? Everything like yung control sa lane assist, yung pagset ng inyong cruise control, andito yan, pati yung distance sa adaptive cruise control. Then sa right side naman yung mode at saka yung pang-control ng inyong infotainment system. Then ang isang nakita ko lang dito na wala sa Tang EV is yung rotating screen. For me, siguro sa iba, medyo bad, pero sa akin okay lang kasi i-rotate mo pa naman to mga katandem, napakalaki nito.
So for sure, kahit maglagay ka ng Waze dyan sa kalahati and the other side is playing Spotify, kitang-kita mo pa rin yung dadaanan mo sa Waze yung mga lilikuan mong roads and everything, mababasa mo pa rin siya. Sobrang laki nga talaga niya. 15.6 inches kasi. Itong kanyang storage dito na cup holder, pag sinara mo siya, press mo lang siya pa loob. Soft close siya. Napakasimple lang ng controls. Andito yung hazard switch mo. Andito rin yung start and stop button, parking button. Andito yung kanyang off-road assist, EV, HEV mode, parking, then yung on and off ng fan, yung defogger nandito rin. Then pagdating dito naman sa may bandang armrest nyo, ang ganda ng armrest, ang lapad, no? Pero pag binuksan nyo yan, napakalalim na storage pa yan. Tapos meron din siyang Type-C, Type A, and meron siyang micro SD slot. Plus meron pa siyang lighter socket sa loob na pwede pang saksakan ng additional charging port. Then dito, sa may bandang gitna ng center console, meron tayong 50 watts max na wireless charging ng yung mga phones and gadgets, no? If capable siya or mag-safe siya. Yan. Then dito naman sa may bandang taas, meron tayong lalagayan ng shades. Meron tayong control ng sunroof at saka ng sunshade. At saka meron tayong touch hindi pala to button, touch to. Yung kanyang map light, di ba? Astig. Aside from that, mga katandem, ang napansin ko rito, which is nag-a-appeal talaga sa akin ng husto, is yung black yung kanyang interior, no? Yung kanyang taas. Beige yung kanyang mga upuan, which is by the way, mga katandem, automatic adjustment yan. Yung harap niya, driver and passenger side, ventilated seat siya, mga katandem. Balik tayo sa nag-appeal sa akin, no? So yung nag-appeal sa akin talaga dito, mga katandem, is yung kanyang interior. From A pillars up to C pillar, tsaka yung roof. Pati itong mga sun visors na may salamin din at may ilaw. Blackout din siya. Napakaganda. So punta naman tayo sa likod. So dito naman tayo sa likod, mga katandem. Bale yung adjustment ng front driver seat is angkop or tamang-tama sa driving position ko. Pero pag upo ko rito, kahit nakaslouch akong ganyan, mga katandem, tignan nyo naman, may one fist pa na distance from my knees doon sa likod ng driver seat. If you needed more space sa likod, doon sa third row seat, like for example, magkasakay kayo ng mga adult doon sa likod, pwede nyong adjust pa-forward to, no? So kahit isagad nyo yan, mga katandem, sagad yan, medyo dikit na nga lang ako, pero ang laki na ng adjustment ko. Siguro mga 3 inches na ini-adjust ko paharap, no? So, i-adjust lang natin mamaya. I-adjust lang natin ng tamang-tama lang. Yan, nakaslouch pa rin ako, mga tandem. Siguro mga 2 inches na yung na-adjust ko paharap, no? Pero check natin mamaya kung ano yung space sa likod pagka nakaupo ako sa third row. Nag-include din sila ng aircon vents dito. And at the same time, dun sa baba, meron ding charging ports. Meron siyang Type A and Type C. Magkabilang upuan, may pocket na nagpo-fold siya, automatic. Then meron din siyang touch na map light. So dito naman tayo sa third row, mga katandem. Nakita nyo naman yung adjustment na ginawa ko. So binaliktad ko lang dahil medyo hindi kita kasi sa other side. So yung adjustment nung itong second row na nasa side ng sa front passenger sa harap, bale, in-adjust ko siya same nung in-adjust ko kanina tong nasa left side. So ito yung adjustment na nakaslouch ako, tapos meron pa akong konting space sa harap na hindi sumasag yung tuhod ko. So dito, about mga 2 finger gap yung tuhod ko from the second row seats. So maluwag pa rin siya. And mga katandem, dito sa likod, hindi kayo kinalimutan ng BYD, binigyan din kayo na speaker, dahil na audio din yan. Tapos meron din cup holder din sa likod, no? Na pwede nyo ilagay yung mga drinks. And syempre, di malilimutan ng BYD rin, nalagyan kayo ng reading light sa likod na 2, which is touch din. Meron din siyang seatbelt for safety. So yun, mga katandem, no, ngayon ida-drive naman natin tong Tang DMI. So kanina, na-test natin yung kanyang DMI capabilities sa mga uphill, downhill. Nasubukan natin na parallel siya, na tinutulungan nung engine, yung electric motor, para pagka-diniman mo yung power, no? Lalo na sa pagka-uphill, kanina, nasubukan ko. Then, nasubukan ko rin, mga katandem, no? I-walk through ko kayo mamaya sa mga features na pwede nyo adjust sa screen. Kasi andito lahat yung driving controls, yung energy, kung gusto nyo bang isagad yung battery down to 20% bago siya mag-charge, no? Para mas matipid, like full EV mode siya. Then, ang napansin ko rin dito, mga katandem, na-try din natin siya sa off-road. Actually, off-road niya is for light off-roading since hindi naman talaga siya built for extreme off-roading dahil front-wheel drive siya, mga katandem. So, yung napansin ko kanina, surprisingly, na-surprise ako dun sa suspension, napakalambot niya, no? To the point na hindi mo talaga halos, hindi naman sa hindi mo mararamdaman yung mga bumps, pero na-handle niya unlike yung ibang mid-size SUV na pagka nag-light off-roading, medyo mas weight siya kasi talagang matigas yung suspension. Ito talaga, nakatulong yung McPherson Strat at saka yung multi-link suspension niya sa likod. So, isa pang na-surprise ako na feature niya is yung pagka nag-light off-roading ka, meron siyang torque assist or torque, yung parang pang-control lang sa traction. So, ang ginagawa nun, mga katandem,
kinokontrol niya, minomodulate niya yung power ng engine at saka ng electric motor during light off-roading para hindi ka mawalan ng traction, and then at the same time, mas sensitive yung traction control niya. So, may control ka talaga kahit sa off-roading. Then, one other feature na napansin ko rito is na magagamit nyo during that, yung mga tight spaces sa mga off-roading is yung 360 camera. Talaga may kita mo yung mga obstacle sa gilid, sa harap, na kung saan ka dadaan, no? Hindi ka na kailangan bumaba pa, or let's say mag-isa ka lang, mga katandem, no? Mag-isa lang kayo na nag-drive din, like off-roading kayo, or may mga kailangan kayo puntahan na walang kalsada, medyo walang kalsada, no? Na cemented. Yun, makikita mo yung lahat ng mga tight spaces, makikita mo yung gilid, yung harap yan. So makakapag-navigate kayo na maayos, no? Special thanks sa BYD Philippines sa pagpapa-experience sa amin ng BYD Tang DMI. And syempre sa inyong mga katandem, maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.